Okay mga ka-TH, magandang araw sa inyong lahat, no? So gagawa ako ngayon ng video na i-upload natin sa ating YouTube channel, no? Ito po ay decoding na gagawin ko doon sa marker na binigay sa atin na ipinapadecode ng ating isang ka-TH, no? Na humihingi ng tulong sa atin. So makikita nyo dito mga ka-TH ay meron tayong ilustrasyon dito, no mga ka-TH. Ayan, no? So ito yan, rectangle, letter J at may dot sa ibabaw. Okay, so pinamagatan natin yan mga ka-TH na letter J with dot and box, no, na marker. Okay, so ito yan mga ka-TH. Ngayon mga ka-TH ay ipapaliwanag ko sa inyo at kung paano hahanapin ang deposito dito mga ka-TH. Okay, so dito mga ka-TH, kasi makikita nyo dito, meron ako ditong alphanumeric mga ka-TH. Siguro magtataka kayo no mga ka-TH, dahil bakit alam ko ang bagay na ito. Talagang alam ko ito mga ka-TH matagal na, no? At sa ulado ko yan mga ka-TH. Kahit wala akong listahan nito, ay sa ulado ko yan, no? Ang ABCD na yan hanggang letter Z mga ka-TH ay kabisado ko. Bawat isa niyan mga ka-TH ay mayroong kanya-kanya kasing direction yan. Ayan, no? So ito ang alphabet numeric, no? At ito ang direction sa compass, no mga ka-TH, kaya ganyan yan. At dito naman sa kabila mga ka-TH, ito ang kinatawag natin na geometric marker, no? So makikita nyo dyan mga ka-TH, ang geometric marker ng north ay rectangle, south triangle, east ay circle, at west ay square. Yan. So ito mga ka-TH, dapat kabisado nyo rin ito mga ka-TH, no? Ayan. Kaya dapat pag kayo ay papasok talaga sa larangan ng treasure hunting, hindi pwede na puro gamit lang ang alam natin. Kagaya ng puro lang tayo locator, detector, scanner. Kailangan din na alam natin ito mga ka-TH. Okay? So dapat ay alam nyo yan. So ito mga ka-TH ay mayroon pa itong kasama mamaya. So hindi ko na mailagay dito kasi wala nang space. Yung distance, no mga ka-TH. May mga distance tayo na sinusunod, yung triangulation, dagger, at saka yung sword method mga ka-TH. Yun mga ka-TH ay ina-apply talaga yan dito. Yan. Kaya kapag tinalakay natin yung alphanumeric ay talagang kumpleto na yan mga ka-TH. So dapat kabisado nyo rin yan. So dapat, no, kabisado natin mga ka-TH yung mga ganitong bagay. Lalo na kung pinili natin na pasukin ang pagti-treasure hunting, no? Hindi po kasi ganun talaga kadali ang treasure hunting activity. Kung kayo mga ka-TH ay desidido sa inyong ginagawa at gusto nyo talagang makabingo, no? Kahit baguhan lang kayo, dapat alam nyo talaga ito. Hindi lang tayo basta pupunta sa lugar na wala tayong alam. At syempre dapat bago nyo ito gagawin, bago nyo ito mapag-aralan, itong mga ganitong bagay, ay marunong na rin kayong gumamit ng kumpas. Diba mga ka-TH? Okay. So bago ang lahat mga ka-TH, bago natin umpisahan ang video natin ngayon, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel na Alexander TV Vlog for Treasure Hunting Activities and Exploration, no mga ka-TH. Okay, para lagi po kayong makasunod sa aking mga bidyong gagawin. So ginagawa ko to mga ka-TH dahil marami nagre-request sa akin na magturo daw talaga ako, no? So magtataka rin siguro kayo bakit dito ko sa YouTube i-upload. Kasi sa Facebook mga ka-TH mahirap po maggawa ng mga video. Ayaw ng Facebook na maraming edit kasi ma-original content tayo. Kaya dito mga ka-TH, dito na lang tayo sa YouTube mag-upload ng ganito. Okay? Saka hindi rin kasi pwede sa Facebook ang masyadong mahabang video. Okay? Okay, so umpisa na natin to mga ka-TH. Tara, samahan nyo ako
tapusin nyo ang video hanggang sa dulo para matuto rin kayo ng mga ganitong mga bagay at makuha nyo talaga ng idea. Okay, maraming salamat. Umpisa na natin. Okay mga ka-TH, so umpisahan na natin ang pagdedecode natin ng marker na letter J with dot and box, no? Okay, so umpisahan natin dito sa rectangle na box. Ayan, itong rectangle mga ka-TH sa compass code, no, sa geometrical sign, ito ay nasa north. Ito ay matatagpuan sa north. Ito ay talagang geometrical sign, no mga ka-TH. Ito north yan. So okay, itong north ay itong geometrical sign na rectangle mga ka-TH ay nasa north side. So dumako naman tayo sa letter J mga ka-TH. Ang letter J mga ka-TH ay makikita rin natin dito sa alphanumeric, nasa north din siya mga ka-TH. So ibig sabihin mga ka-TH, ang rectangle at ang J ay parehong tumutukoy sa north direction, no? Okay, so tapos na tayo. So sana maliwanag doon sa inyo ang rectangle at ang letter J na tumutukoy sa north side. So, ano naman ito mga ka-TH, itong letter J na ito ay dot na ito sa ibabaw ng letter J. Ito mga ka-TH, itong dot na ito ay tumutukoy or simbolo ito ng deposito mga ka-TH. Kaya may dot. Ayan. So, ibig sabihin mga ka-TH, one deposit sa north side ng marker na ito mga ka-TH. Yan po ang ibig sabihin ng marker na ito. Ganun lang kasimple mga ka-TH. Kaya sabi ko sa inyo mga ka-TH, itong rectangle at itong J ay tumutukoy talaga sa north side at mayroon dot, ibig sabihin isang deposito sa north side. Okay, so talagang nililinaw ko lang sa inyo mga ka-TH. So ito, halimbawa lang mga ka-TH, nandito ang north, nandito ang south, at nandito ang east, at nandito ang west. Halimbawa lang yan ha mga ka-TH. Okay, ibig sabihin mga ka-TH, dito ka pupunta sa north side, no? So kasi dito sa marker, north ang direction na tinutukoy niya. So ang tanong mga ka-TH, ilang ng distance or ano ang distance na dapat nating i-apply dito, no? Halimbawa lang mga ka-TH, dito sa north side. Okay, so ito ipapaliwanag ko sa inyo ang distance na pwede natin gamitin dyan. Okay, so mga ka-TH, ito ang distance na i-apply natin mga ka-TH. Ito ang dagger at ang sword method. Dagger method at ang sword method. Kasi mga ka-TH, magtataka kayo bakit hindi ko sinali dito ang triangulation. Alam nyo kung bakit mga ka-TH? Sa ganito kasing klase ng marker mga ka-TH, ito ay spot by spot na klase ng marker. Kasi ito mga ka-TH, itong rectangle na ito ay nakaukit na parang butas siya doon sa ibabaw. So ibig sabihin hindi siya kalayuan, kasi pag pagka triangulation ang gagamitin natin mga ka-TH, sobrang layo nun. Pero ito kasing marker na ating dinikod ngayon ay klase ng marker na spot by spot, kasi maliit lang ang ano nito, ang space. Okay, so ganito lang mga ka-TH, napakasimple north side ang rectangle at ang letter J, tapos ang deposit sa north side. Ang una natin i-apply mga ka-TH ay dagger method, ibig sabihin 1 yard. At ang pangalawa ay sword method, 6 yards. So ibig sabihin galing dito sa bato na ito mga ka-TH, galing dito sa marker na ito, susukat lang tayo ng hanggang 6 yards mga ka-TH, no, pabante. 6 yards lang mga ka-TH. So kung may gamit kayong locator mga ka-TH, ay i-locate nyo simula dito sa 1 yard hanggang 6 yards. Okay. Okay, so ganito ha. Tingnan nyo mabuti. 1 yard to
6 yards. Yan. Yan ang distance mga katiits. Ayan. 1 to 6 yards mga katiits galing dito sa marker na ito, north side. Okay. So sana malinaw sa atin mga katiits. Ganun lang po kasimple yung paglikod nito. So mahaba lang yung paliwanag ko mga katiits dahil ipinaliwanag ko sa inyo ng maayos ang kahulugan nitong mga marker na ito mga katiits. Kaya umabot tayo sa ganito kahabang paliwanag. Pero pag kayo ay marunong na nitong mga ito, alphanumeric, geometrical sign, no? Ay madali lang mga katiits, isang tingin nyo lang pag sa ulado nyo itong mga ito. Isang tingin nyo lang, saglit lang mga katiits. Alam nyo na ang gagawin nyo. Walang pero, walang maraming kuskus balungos. Alam nyo kaagad ang gagawin nyo. Okay? So hanggang dito na lang mga katiits kasi masyado nang mahaba yung video natin, no? I hope na sana ay na-enjoy nyo ang aking video ngayon at mayroon kayong natutunan sa araw na ito, no? Once na napanood nyo ang video ito. Okay, so tingnan nyo mga katiits at idudugtong ko dito ang marker, no? Na video, mismo video dito sa marker na ito para masabi nyo talaga na totoo itong marker na ito kasi baka isipin nyo na ginawa ko lang ito para makagawa ko ng video. Mayroon po talagang video ito mga katiits. Ibig sabihin, totoong nag-exist ang marker na ito mga katiits. Okay? So, kapag may ganito kayong marker sa inyong area mga katiits, alam nyo na kaagad ang gagawin. Diba mga katiits? Okay, so maraming salamat. Idudugtong ko dito ang video mga katiits. Okay? Okay mga katiits, so yun po ang video na ipinasa ng ating kaibigan sa marker na ito, no? Na letter J with dot and the box na rectangle. Okay. So sana malinaw sa ating lahat mga katiits ang video natin na ito, ang tutorial ko sa inyo. Sana ma-enjoy nyo, no? At wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Okay, so maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Alexander, no? Katiits na Alexander na laging tumutulong sa inyo mga katiits. Maraming salamat. Okay.